Ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. And I would like to refer this Miss Alice Go Isama eh. Okay? Ito Kita niyo ho ba yun, mga kababayan? Kita niyo ho ba yun? Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Nakikipagsabayan na itong si Atty. Harry Roque. Ibang klase ho itong si Dan Fernandez. Yung pagngiwi niya, meron ho tayong naaalala. Parang kahaling tulad ho nung kay Marcos Jr. Yan ho ba ngayon ang nauuso dyan sa House of Representatives Malacanang? Kasi itong si Ben Horabalos, ganyan din ho ang style ng bibig niya eh. Pag ganyan-ganyan din ho siya eh. Mamaya ho mga kababayan, pag-uusapan ho natin, ang pagngiwi na yan, netong si Dan Fernandez, hinay-hinay lang ho kasi. Pagka alam nyo na nga merong hearing kinabukasan, dapat ho, medyo umiwas ho muna kayo. Kasi mabibidyohan ho kayo dyan. Pero bago natin umpisahan, at bago tayo mag-react dyan sa pagkahuli na yan, itong si Congressman Dan Fernandez. Sinend lang ho sa atin ito ng isa sa ating mga subscriber, no? Sinend ho sa ating email, no? Maraming salamat doon sa nag-send. Sa susunod na video ko na ho siya isa-shoutout. Ayun na nga mga kababayan, isang like at isang subscribe. Adrian, shoutout kay Adrian. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, welcome ho kayong lahat. I-click nyo lang ho yung join button sa baba. Para pagka meron ho tayong upload, kayo ho ang pinakaunang makakakita. Ayun na nga mga kababayan, kumakana na ho itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Di niya na ho palalampasin yung pambabrasong ginagawa nitong mga congressman dyan sa House of Representatives. Ang sabi siguro nitong si Spokes, yarin lamang di na ako nakakadalo at hindi nyo naman ako makikita. Might as well na makipagbalagbagan na ako sa inyo. Kaya dito sa video na ito mga kababayan, punto por punto ho niyang sasagutin ang mga aligasyon nitong si Ace Barbers, nitong si Paduano, itong si Atrasabante, nitong si Dan Fernandez, dyan sa mga nagdang hearing dyan sa House of Representatives. Pero bago yan, naligaw ho tayo dito sa isang video na to. Matagal na ho itong video na to, pero ngayon lang ho natin nakita. Umabot ho pala sa punto na itong si Kimbo mismo, ipinagtanggol itong si dating Vice President Sara Duterte. Ano to, dito natin makikita itong mga politiko na to, talagang di ho natin mawari kung sala sa lamig o sala sa init. No? Pagka kung anong gustong tugtugin ng kanilang Diyos diyan sa House of Representatives, yun ho ang tinutugtog nitong mga aso ni Tambaluslos. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si alam ko ano to noong dinidepensa niya ang budget nitong si Vice President Sara Duterte, nagkainitan ho silang dalawa nitong si Franz Castro. Pakinggan ho natin to. Tama po. At ang dahilan po ay ganito po. Ang ginamit po dito ay ang contingent fund. In 2022, the contingent in 2022, ng contingent. Tinatanong ko lang. In 2022, Dati na ho palang nagbanggaan itong magkakampi ngayon na to, itong si Castro at itong si Kimbo. No? Hindi lang ho pala. Ngayon, BFF sila, pero doon sa mga nagdang budget deliberation sa plenaryo, ho sila, magkatunggali ho silang dalawa. Madam Speaker, tinatanong ko lang kanina Madam kung Speaker, entitled. Okay. in So, hindi 2022, ko na kailangan ng paliwanag. Okay, so, Etong si Kimbo, no, ano niya na ho siguro yun, mannerism, no, pagka naglalagang utak niya, bigla ho siyang kumukurap ng mabilis. Yan din ho yung mga yung mga naobserbahan natin dito sa ali na to, noong tinatanong ho siya nitong si Congressman Bernadette, no. Yan din ho ang nakita nating ginagawa nitong si Congressman. Tanong ko kanina sinasabi natin, Madam Speaker, tinatanong ko lang, ang sagot po ay yes or no. So, hindi naman po ako nag-aano ng paliwanag para doon. So, sinasabi, ang sagot niya, Madam Speaker, kanina, entitled ang OVP ng confidential fund. Noong panahon na pinagtatanggol pa nitong si Kimbo, si VP Sara. Sarap balikan ng mga nakaraan. In year 2022. So, your answer is yes. Okay? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one
cannot force her facts. Oh, naku po. Yan Una sa lahat, Nayari maling si ano bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Naku po, mali ka pala eh. France, ano ba yan? Maliwanag, nagdeklara ang Tignan mo, madam. Pero ang dating mo diyan sa damit mo na yan, huwag ka lang tatabi sa mga sa mga sofa at mga kortina. Pero ngayon, madam, class na datingan nyo. No, talagang diyan sa ano na yan, diyan sa panahon na yan, 2023 siguro yan o 2022 2022 yan. Ano ho kayo ang layo ho ng diferensya. Sa ngayong mga panahon na to, kasi ngayong mga panahon na to, talagang in at class na class nung si Madam Gimbo Supreme Court na ang contingent fund, Ayun, hanggang doon lang ho pala. Hanggang doon Tama lang ho po. pala yun, mga kababayan. at ang At least nakita ng mga kababayan natin na noong mga naunang budget pagdinig ng budget sa plenaryo, etong si Stella Kimbo talaga akong pinagtatanggol itong si Vice President Sara Duterte. Ito ho ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Hindi ko ho ito maisusum kasi video ho ito. No, panoorin lang ho natin. Tingnan niyo ho ito. Magtatanong si Paduano at pansinin niyo ho ang pagkangiwi nitong si Franz Castro. Wala tayong sinasabi dito kasi baka kung ano isipin nitong si Kong Dan, no? Ang issue lang naman dito, kadalasan, sa mga gumagawa ng ganyang klaseng mannerism sa bibig, malamang sa malamang, pulburonic ho yung mga yan. Ito, panoorin nyo ito, mga kababayan. And I would like to refer this Miss Alice Go isama eh. Okay? Ito Kita nyo ho ba yun, mga kababayan? Kita nyo ho ba yun? Tayo lang ho ba nakakita o nakita nyo rin yan? Ang tindi naman nitong si ba, ang Fernandez. tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Alice Go isama eh. Okay? Heavy. Tignan ho natin. Ito. Kita nyo ho yun, mga kababayan. Ibang klase, no? Sa tingin nyo ho ba, mahilig din ho ba sa pulburon itong si Itong si Dan Fernandez? Kasi kung tayo tatanungin, ano lang naman ho yan, Tignan nyo naman, no? Tapos sabay dila ng kanyang loob ng bibig niya. Grabe naman yan. Oh. Ganito na ho ba ang ating mga congressman ngayong mga panahon na to? Sabagay, magkakahalintulad ho sila ng bibig. Itong si ano pangalan to? Itong si Abalos, si Marcos Jr., itong si Tambaluslos. Ano bang ginagawa niyo sa opisina ni Tambaluslos? Nagpaparte kayo? Nag-e-enjoy kayo sa pulburon? Masarap naman ho talaga yung pulburon na yan. No, tinutukoy kong pulburon yung kung saan makakabili ka pa ng dinuguan. Sabayan mo ng puto. Naku, napakasarap niyan. Neto, pakinggan na ho natin ang pagpalag netong si Spoksari sa mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Magandang araw sa inyong lahat, ha. Nasaan man kayo. Ito na naman po ang Spokes Hour. Pasensya na po kayo, ha. Hindi na natin nasusunod yung Tuesday, Thursday at Sunday dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan daw nila ang ating mga broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa. Wala po tayong linabag na batas. Ang naghahunting po sa atin ay ang Kongreso. Bahala na kayo maghusga kung makatarungan ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso. Pero nakikita nyo naman sa kada hearing nila kung anong ginagawa nila kay Vice President at sa lahat ng mga resource persons, the thing speaks for itself, res ipsa loquitur. So sana naintindihan ninyo kung bakit ang aking posisyon ngayon, dadaling ko sa husgado yan at sa Lunes po isasampa na yung aking petisyon at hahayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon. Bilang isang alagad ng batas, officer of the court, susunod po tayo kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, yung misis ko daw, incorporator sa Lucky South, unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kami masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque dahil pinagbibintangan nga tayo sa maraming bagay.
yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, uulitin ko po ha, kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente ang merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulveronic. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa na maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga kongresista? Ilang beses na po yan na isinwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking konklusyon ngayon, talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Pero mabuti na lang po, televised lahat ng hearing, no? ng Quad. No? Nakikita niyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at paano nila nakikita ho ng sambayan ng Pilipina kung paano nagtatahi ng kasinungalingan itong mga congressman na to. Paulit-ulit tong sinabi nitong si Cassandra Ong na hindi abogado ng Lucky South itong si attorney Harry Roque, pero nag-i-insist pa rin sila na hindi abogado ng Lucky South yang si Harry Roque. Kundi ba naman ho sila isa't kalahating mga sinungaling dyan sa House, di ba? Abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga, no? Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon, pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, no, na-publish naman po yung red alert ng Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China, hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila Ano yun minimislead ho nila yung mga kababayan natin para paniwalaan na itong si Harry Roque ay nagtatago ng mga Chino, na puganting Chino. Siyempre, pagka binanggit mo yung salitang Chino, lalo na pinag-uusapan yung Pogo, automatic papasok sa utak ng mga kababayan natin, ay siguro related yan sa Pogo. Tama, mali. Yun ho yun. Ganun ho magmanipula ng utak yung mga tao dyan sa House of Representatives. Sinungaling sa mga bagay-bagay na ito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Nako, Ace naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yung nagpapaupa lang sa Lucky South. At na malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pag paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Correct. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talagang hindi nila ako madiin. Bakit nila ako madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo. At ang nakakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano naman kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya nakita ang anino ng Lucky South. Gaya ko po, na ni minsan hindi ko nakita ang anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Alam nyo yung si Garma, bakit ho kinontempt yun? Hindi naman ho kinontempt yun dahil kung ano-ano yung mga sagot niya. Kinontempt ho siya para makorner ng mga congressman dyan sa holding facility nila, dyan sa detaining facility dyan sa House of Representatives. Para mabuga o maturuan siya kung anong gusto nilang marinig nitong mga congressman na to dyan sa House of Representatives. Pero sana dito kay Madam Garma, no? Wag ho siyang basta-basta magpapadala sa mga mabulaklak na pananalita nitong mga congressman na to. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na nating naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente, di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako yung legal counsel? Ni isang 5 duling, di naman sila nagbabayad. Diba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po,
34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag pro bono, walang bayad, meron naman pong kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay ang kaso mo ay wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay profesional. So sana po, dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Punta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila? Ako lang naman talagang in-order ni Speaker na dapat pulbusin dahil nga ako'y sinisisi doon sa pulbronic video at saka doon sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Yan ang maganda. Ha? Naku po, yari itong si Ace Barbers. Ace Barbers, makinig ka dito sa ano na to, babala nitong si Spokes, ha? Nakikita nyo lang gaganyan-ganyan yan, pero marami pa rin, matindi pa rin kamandag yan. Alam nyo, politika, panandalian lang yan. So lilipas din yan. Bilog ang mundo, minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no, na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Correct. Iwanan na natin yan sa Ace Barbers na yan, no? Abay, pag-usapan naman natin yung paghaharap ni VP Sara doon sa Committee on Good Government. Ang sinabi niya, you may skin me alive, throw my ashes to the wind, pero hindi siya titigil na manilbihan sa taong bayan. Yan ang politiko. May tapang at merong pagmamahal sa bayan. Alam mo, sa totoo lang, pwedeng maglaro si VP Sara dahil politiko naman siya. Pwede siya mambigay ng mga pangako na pwede naman niyang baliin dahil sa larangan ng politika talaga namang ordinaryo yan ang mga ngako. O sige na, wag mo na akong ipitin. Ito ang gagawin ko para sa iyo. Pero walang ganun si VP Sara. Walang kompromiso na ginawa. Hinarap niya. Gilitan niyo ako kung gusto niyo, pero hindi ako magpapasupil sa paninilbihan sa bayan. Nasisisi niyo ba ako kung bakit talaga namang ang kinikilala kong leader ngayon ay si VP Sara? Hindi ako nagkamali, VP Sara. At bagamat ang ating alyansa ay dahilan kung bakit ako ngayon ay iniipit ng mga tambaluslos, hindi po ako nagsisisi. Dahil sa tingin ko, ang kinakailangang leader ng Pilipinas ay gaya mo. Merong tapang at nagpapakatotoo. Tama na yung kaplastikan. Aba, kita nyo naman si VP Sara, parang amarin niya, walang kaplastik-plastik. She says what she means and means what she says, no? At bahala na kayo kung ayaw sa gusto nyo. Pero sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit napapamahal ang mga Duterte. Kasi nga, kakaiba sa isang politiko na nagpapakatotoo. At sana po, marami pang mga leader ang lumabas sa ating bansa na gaya ninyo. Dahil kapag nagpakatotoo, yun nga po, lalabas din dyan yung integridad ng pagkatao. At kapag ang isang tao ay nagpapakatotoo, ayan, mahirap po yan magnakaw dahil mahirap niyang itanggi ang kanyang pagnanakaw. Kaya naman po, kahit ano pang sabihin ninyo sa pamilyang Duterte, wala naman pong pwedeng magbato na sila'y kurakot. Siyempre, may mga kaso yung ilang mga tao nila, pero wala po talaga makapagdadawit sa mag-ama sa kahit anong issue ng korupsyon. Kaya nga po itong 125 confidential fund na palagi nilang ginigate kay VP Sara, hindi po yan lilipad. Bakit? Una-una, hindi naman ang galing sa kanya yung pera na yan. Galing yan sa contingency fund na ang presidente nagbigay. Pangalawa, kaya nga ang tawag ay confidential fund. Hindi po pwedeng isiwalat kung saan yan. At pangatlo, naniniwala po ako doon sa sinasabi ni VP Sara na hindi po yan kinurakot. Talagang yan po ay ginamit doon sa mga kadahilanan kung bakit merong confidential funds. Kaya lang kung ano yun, national security po yan. Tsaka napakaliit po niya kung ikukumpira nyo ngayon sa halos 3 bilyon na confidential fund ay binigay sa presidente. Bakit bilyon-bilyon ang binibigay sa presidente ni ayaw bigyan ng isang kusing ang vice president? Sagutin nyo. Bilyon-bilyon sa presidente, itong si VP Sara, pamimigay na sa sambayan ng Pilipino, kinatay pa nitong mga lukulukong sila yung congressman. dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Kung merong kadahilanan para bigyan ng confidential fund ng presidente, siguro naman meron ding dahilan para bigyan miski kaunti ang vice president. Pero hindi na nga po siya nagreklamo. Wala na. Tapos na nga po yan.
Yan ay nangyari ng 2022 pero hanggang ngayon ayaw bitawan kasi nga po wala nang ibang issue na mailabas laban kay Inday Sara. You cannot put a good person down, full stop. Correct. O nga pala po ha, ewan ko kung kailan nyo mapapanood ito pero ngayon po ay anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Naalala ko pa po nung dineklarya ang martial law na yan, batang-bata po ako. 8 years old pa lamang ako. No? Ilang taon ba ako noon? 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 years old. Pero naalala ko po yan. Bakit? Kasi nga po kamag-anak ko si Jovi Salonga at yung bahay namin dati sa Pasay, abay, dyan kami nagtatago ng mga wanted ng martial law. No? Meron kaming secret taguan para sa mga nagtatago ng martial law. Sanay na sanay po ako na bata pa lang, darating ang mga militar, mahahabang armas ang dala, naghahanap ng mga wanted sa bahay namin. No? May mga pare, may mga madre, may mga propesor, may mga abogado, lahat po yan na itago namin. Pero hindi po dapat natin makalimutan kung gaano po talaga sinupil ang karapatang pantao ng martial law. Binuwag po noon ng Kongreso na wala ng representante ng taong bayan. Pinagbawal po ang mga kritisismo laban sa gobyerno at talaga pong pinakulong lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Yung isang tiyo ko po, pinakulong, kapatid ng nanay ko, at syempre si Jovi Salonga, napakulong din. Mabuti na lang, pinayagan mag-exile sa Amerika. Pero sana po, wag nang maulit muli yan. Pero ang nangyayari po talaga ngayon, parang nauulit ang kasaysayan. Wala nga lang deklarasyon ng martial law, pero nakikita nyo, sinusupi lahat ng kritiko. Nagsimula sa SMNI, no? At patuloy po yan doon sa mga kaalyado ni Presidente Duterte, kasama na ang Pastor Kibuloy. Kasama na ako at iba pang mga nagsasalita laban sa gobyerno. At syempre po, ang pagkakaiba, ngayon po kasi kapag nagdeklara ng martial law, po pwede mapawalang bisa yan ng Kongreso at ng Hudikatura. Pero habang hindi nagdedeklara ng martial law, hindi po pwede mapawalang bisa. Walang judicial, walang congressional review. Hindi na bali yung congressional review dahil alam nating hawak naman ni Mr. Espeker ang ating Kongreso. Pero naniniwala pa rin ako sa integridad ng ating Hudikatura. Kaya naman po, naniniwala ako na magkakaroon tayo ng katarungan habang ang Hudikatura ay nananatiling independyente. Kaya nga po, sana wala nang marami pang mag-retire dyan sa hukuman na yan. Isa lang po mag-retire dyan ang alam ko o dalawa no? Sa darating na mga taon. No? Pero ibig sabihin, karamihan pa rin po ay mga independyenteng mga maestrado. Sana po nga manatiling independyente ang Hudikatura dahil sila na po talaga ang ating pinakaaasahan sa panahon na may banta sa demokrasya. Ayun na nga mga kababayan, yun ho, ito ang pinaka-latest na video nitong si Spock Sari na kung saan pinapaliwanag ho niya lahat ng binatong aligasyon sa kanya at sa kanyang asawa. No? Grabe naman ho, sobra-sobra na ho ang panggigipit na ginagawa ng administrasyon na to sa kanyang mga kritiko. Hindi naman ho pwedeng sabihin ng administrasyon ni Marcos Jr. Hindi panggigipit ang ginagawa nilang ito kay Spock Sari. Paano ipapapaskilan ng wanted poster? Wala naman hong kaso itong mama. Kinontempt po siya nitong mga congressman na to dahil yung mga hinihinging papeles hindi na ho related doon sa pinag-uusapan nila dyan sa pagdinig ng Quad Committee. Pati ba naman yung will ng namayapan yung kamag-anak, pati yung masyado na akong personal. Yung salary siguro pwede pa dahil naging government official ka, natural, kailangan mong pakita yan. Dokumento yan ng gobyerno. Kung hiningi yun, bigay mo, pero yung personal, nakasama na yung mga kapatid mo, yung mga ari-arian nyo, hindi pwede yun, personal na ho yun. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pagkakaalam natin kung mali ho tayo, correct nyo ako, wala naman hong problema. Mag-ingat ho kayong lahat dyan, kung di nyo po ako napanood itong video na ito. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat, mahalin natin ang Pilipinas.